Mga kwento ni Felmo. Akala ko'y makakapagpahinga na ako noon matapos makabubod ng asin. Pinakuha ko ng panghukay. Pala daw at manghiram doon sa bahay. Langhiya naman oh. Dapat pinagsabay mo na lang. Kala mo ba madali bumalik? Kita mong ang tayog niya no? Sa kabila ng sinabi kong yon ay hindi kumibo si Paloma. Kung kaya naman ako noon ay wala na ring nagawa kung hindi ang sumunod na lamang. Sa mga sandaling ito, lingay na ang araw. Kasabay ng payapang paligid, huni ng mga ibon, kagaskas na mga dahon, langit-ngit ng puno at kabalitunhananan ng babaeng yon. Nag-uusal ito. Dala ko na ang ipinag-uutos niya noon. Paikot-ikot siya sa labas ng bilog na para bang mangyan. Sumasayaw yon na may hawak na tangkay na talagang napapailing na lamang ako kung bakit pa ako nakaparating doon. Sobrang layo na nito sa mundong ginagalawan ko. Gaya ng sinabi ko, hindi ko nakilala ang sarili ko noon. Patuloy lang sa ginagawa si Paloma. Tapos yung saya pa nito, nawawalis na dahil nga humahakbang yun ng paitaas. Yung malalaking hakbang ito. Nung malapit ng magdilim, tumigil na sa kabaliwan yung babae. Humudyat ng pagtango sa akin noon. Ang sabi, pumasok daw ako sa bilog. Kako naman, anong gagawin ko dyan? Sumimangot ang mukha niya. Kitang-kita ko na parang ng diablo kung tumitig ito, kaya naman hindi na lamang ako nagsalita nun. Sumunod ako na parang maamong tuta. Bitbit ko doon ang 2 pala. Isang magaan dahil kahoy ang hawakan at isang malaki at bakal yon. Malaki din ang ulo na parang hugis ng buhalang kutsara. Pumasok din si Paloma. Tapos ay may tinuro siya. Lupa yon. Diyan banda, mga hanggang 1 metro pababa. Hukayin mo. Walang hiya naman oh. Sabi ko na nga be. Ano nga bang gagawin sa pala, di ba? Eh di ihukay. Tag-isa tayo para naman maging madali. Walang hiya ka naman Paloma eh. Ano ba itong pinagagagawa natin? Hindi pwede. Ikaw lang yung maghukay kasi may ginagawa ako eh. Kapag naputol to, walang silbi yung lahat. Maiintindihan mo yan kapag sumapit na yung dilim. Sige na, ano pang ginagawa mo dyan? Katulad ng ginawa ko, sinunod ko na naman siya. Hinukay ko yon. Kala mo pa madali lang eh. Matigas na lupa yon dahil may mga ugat ng kahoy. Basang-basa ako ng pawis nun. Si Paloma, nako, sarap tapunan ng lupa. Nakaupo lamang ito at parang nakarelax pa nun. Nakapikit ang mga mata habang nakapadahilig ang katawan at nakatukod ang kamay sa lupa. Hanggang sa lumalim na ng lumalim yon. Madilim na, pero nakikita ko pa naman ang detalye ng paligid gawa ng may siga doon, na para bang may graba dahil may natatamaan akong maliliit na bahagi ng bato. May pahaba din. Hindi ko makita yun kung ano dahil nga madilim ng ibabang parte. Itigil mo na yan. Umakyat ka dito. Sabi niya. Ako naman, nakahinga ng magaan nun. Naupawika pa ako sa sarili noon na kung sa Bisaya pa. Ay salamat. Puryagaba ni mo eh. Sabay panik pataas. Kumuha ng tangkay si Paloma. Sinigaan niya ito hanggang magkaroon ng apoy. Sinita pa ako gawa ng lalabas sana ako noon sa malaking bilog.
Ayon sa kanya ay doon lamang ako manatili hanggat hindi pa tapos ang lahat nun. Ano ba kasing kabalintuhanan nito? Tanong ko. Ayon sa kanya, masdan ko mano at may makikita kung ipapangilabot ng katawan ko. Kumunot ang mukha ko noon. Ano na naman kaya ang gagawin ng babaeng ito? Inangat niya noon ang tangkay na may apoy. Itinapat niya ito sa butas. Kinawayan pa ako at sinabing tingnan ko umano yon. Sa lahat ng nakikinig dito, Sir Seth, kasama na dyan ang mga marites na kapitbahay nyo. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ganoon na lamang ang pagkawindang ko nun. Dahil kung hindi ako nagkakamali, ang mga naroroon sa hukay ay mga piraso ng buto ng tao. Bakit ko alam? Dahil may mga basag o tipak ng bungunon. At hindi lamang yon nag-iisa, kundi dalawa. At sa tingin ko, kung malawak ang pagkahukay na yon, malamang mass graveyard kung tawagin yon. Alam mo, ang totoo, hindi lang ang elementong sinasabi ko sa iyo ang gumagambala dito sa lugar. Marami sila. Siguro ay isa lamang ang kasangkapan ng demonyo. Ito yung nakainkwentro ko. At malamang isa sa mga labi dyan ay galing sa kanya. Nakakamangha ano? Eh di mas tumalino ka na ngayon. Siyempre, anong sasabihin ko sa sinabi ni Paloma, Sir Seth? Eh di wala. Nakatulala lang. Napakalaki ng posibilidad na tama si Paloma. Pero malaking palaisipan sa akin kung bakit hindi man lamang nagkaroon ng kasaysayan ang lugar na may namugad na hapon dati. Sa isip-isip ko, baka wala talagang nakaligtas na magbibigay sana ng pruweba doon. Sa isip-isip ko din, wala talagang nakasaksi noon kaya nanatiling lihim ito. Kumbaga, hindi lahat ng nangyari ay nakasulat sa history o kasaysayan natin, di ba? Dahil sa nangyaring yon, bumigay ako ng tuluyan at naniwala ng 100% sa kababalagan. Parang tinapakan ko na lamang noon ang librong na pag-aralan ko. Bumaba si Paloma sa butas, tapos may dala pala itong kandila. Mabuti na lang dahil alam kong uutusan na naman ako nito. Nagdirik ng kandila doon ang dilag. Matagal siyang nanatili sa baba. Nakaupo lamang na para bang Buddha na nakaharap sa kandilang yon. Ako naman noon ay bagot na. Kahit pa may siga at usok doon. Talagang may lamok na waribay na sanay na lamang sa tama ng usok at naging desperado na para makahigop ng dugo nun. As in parang gusto ko nang lumabas. Siguro, mga 2 oras yung ginagawa ni Paloma hanggang sa tumalikod ako at tinanaw ang bandang itaas nun. Bagay na sana'y hindi ko nalang ginawa. May nakita akong isang imahe doon. Hindi lang nag-iisa. Hindi 2. Hindi 3. Marami ang mga ito. Isa-isang naglilitawan. Nakadungaw ang lahat ng yon sa labas ng bilog. Galit ang mga muka. Parang aso na may saparang palakanon. Tapos may isa pa doong may sungay. At bukod pa dyan ay parang merong naaagnas na bangkay. Puti ang mga mata. May sapat akong tapang dapat noon pero ng mga sandaling yon, parang naging binabay ako. Napasigaw ako at kamuntikan pa akong mahulog dun sa butas na yon. Tinatawag ko si Paloma pero hindi niya ako kinikibuan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko.
At nakakayamang sabihin, Sir Seth, nakaihi ako sa salawal ko sa takot nun. Hindi naman pwedeng ilusyon lang yun dahil ramdam ko mismo ang presensya nila. Napakalamig. Nanonood sa kalamnan ko. Naririnig ko ang hangos ng ilan sa mga ito. Kasabay naman ito ay ang pag-ungol na wari ba may malalagutan na ng hininga. Yung tunog ng naghihingalong tao. Tapos parang may kinakatay na baboy. Pagbuka ko ng mga mata ko, naroroon pa rin sila nun. Tawag ako ng tawag kay Paloma. Pero hindi pa rin niya ako sinasagot. Yung pag-uusal niya, ito ang katawag-tawag pansin sa akin nun, na para bang palakas ng palakas at umeeko pa. Hanggang sa ilang saglit lang, yung mga nilalang doon ay para bang sumabog na animoy alikabok sa hangin. Nawalan na lamang yun ng paunti-unti. Ilang hiya naman oh. Huwag ka naman magugulat. Animal ka. Papatay mo ba ako sa atake, Paloma? Naambahan ko pa ng pagsuntok itong si Paloma. Paano ba naman kasi, Sir Seth? Bigla na lamang akong tinapik. Nakaahon na pala siya doon sa hukay. Ang animal, nakangiti pa. Akala siguro, maganda ang ginawa niya nun. Oh, dagdag impormasyon din sa kokote mo yung mga nakita mo kanina. Ang ingay mo. Ba't ka ba tawag ng tawag? Takot ka ba? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga katuwang bagay? Ano na? Huwag mong sabihing naihi ka sa salawal mo. Sambit niya. Oo na. Suko na ako. Tama ka. Totoo sila. Naniniwala na ako. Pero wag ka namang manggulat oh. Kung alam mo lang yung mga nakikita ko kanina, ewan ko lang kung di ka tatakbo. Ako tatakbo? May mas masahol pa nga dun eh. Gusto makakita ng aswang? Kung mahahawakan mo talaga? O ano? Ba't ka natahimik? Dagdag pa nito. Kung lumabas daw ako kanina sa may bilog na asin, tapos ang buhay ko, yun umano ang dahilan kung bakit may asin, para hindi makapasok maging yung mga elementong gumagambala sa bata nun, para malayang madasalan ng kaluluwa nila at makawala na rin sila sa depresyon sa lugar na yon. Hindi lamang umano ang mga buhay ang may depresyon. May tinatawag ding depresyon ang isang lugar. Sa ikatlong beses ay muli na naman akong sinampal ng kahiyan. Hinilamos ko na lamang ang lahat ng mga yon. Anong isasagot ko? Para lang din kutyain ako. Wala na kasi akong kawala nun. Basag na ang pananaw ko na mula papagkabata. Prinsipyo ko na ang hindi maniwala sa mga kakaibang bagay at kababalagan. Oh, ano pang ginagawa mo? Tabunan mo na yung hukay. Ano? Hindi ba natin yan ipagbibigay alam sa kinauukulan para na rin? Para saan? Para pagkaguluhan dito. Anong mapapalamit, magkakapera ka ba? Sisikat ka ba? Makikilala ba nila mga bungo at buto dyan? Kung ako sa'yo, patahimikin na lamang natin yung mga kaluluwa nila. Total may basbas na at kumalas na mga demonyo. Yun lang naman eh. Tama nga naman. Kapag nalaman ng kinauukulan, magtatanong at magtatanong ang mga ito. Anong isasagot ko, di ba? Kababalaghan. Di para mga baliw din kami nun. Muli ay inulit ni Paloma na tabunan ko na umano yung lupa at uuwi na kami nun. Tapos na umano ang ginagawa namin sa lugar. Nagmamadali akong tinabunan yon. Pagkatapos ay nagtungo na kami sa bahay. Doon ay pinaalam ni Paloma na ang batang lalaki ay nasa bahay nila nun. Ipinaliwanag niya rin na yung batang naglalaro kasama ng babaeng bata, hindi si Dominic, pagko sa isang elemento.
Nagulat ang mga magulang. Hindi nila alam na naroroon pala sa bahay nila Paloma si Dominic. Pero maganda naman ang pagkabuo ng pangungusap ni Paloma, kaya napaniwala din ang mga ito. Binigyan ng pera si Paloma. Tinanggap, Sir Seth. Pwede palang pagkakitaan ng ganito pero nung una nagdadalawang isip pa eh. Tapos sinabi ni Paloma kung kusang loob ay tatanggapin niya. Dami pang segue. Malaking halaga yon. Mayaman ng pamilya kasi ni Dominic. Pagka-uwi namin sa kanila, nagmungkahi si Paloma sa kanyang tatay na ihatid ang bata kinabukasan. Dagdag pa niya, wala nang paggambala o mano doon sa may lugar. Siyempre, naiisip ko na noon na tapos na ang lahat. Uwian na kasunod noon. Pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit hindi ko magawang makapagbitaw ng salitang paalam. Na bukas din ay uuwi na ako ng Cebu. Para bang gusto kong manatili sa kanila. Aminado akong nagkakaroon na ako ng interes sa bagay na ito. Parang nakulangan pa ako at gusto ko pang tingnan kung ano ang mga sumunod na pwede mangyari. Isa pang dahilan. Parang nagayuman na ata ako ni Paloma. Hindi lang paghanga ang nararamdaman ko sa mga kakayanan niya ng mga sandaling yon. Kung hindi paghanga na din sa kagandahan niya at yung tipo ng pagkababae niya na maangas. May pagkatorpe ako kaya ni minsan ay hindi pa talaga ako nagkakaroon ng kasintahan. Kaya nga kung makitungo ako sa mga babae, cool na cool lang. Ibang parang barkada. Kinabukasan noon, ihahatid na sana ni Mang Berto ang batang si Dominic. Pero biglang dumating ang mga magulang nito. Sinusundo siya. Nakikita ko ang kasiyahan nila habang umiiyak pa. Kaliwat kanan ng pasasalamat. Aabutan pa sana ulit ng pera pero hindi na ito tinanggap ni Paloma. Hanggang sa umalis na ang mga yon. Ikaw, Atan, wala ka bang planong umuwi? Pwede ka makisabay sa kanila oh. Hindi pa naman nakakalayo sila. Parang gusto kong magsalita pero minabuti kong manahimik. Tinitigan ko lamang siya sa mga mata na para bang nakuha niya kaagad ang ibig kong ipahiwatig nun. Hanggang sa sinabi ni Paloma na dumuon na muna umano ako. Hindi naman umano ako masisibak sa trabaho gawa ng ako mismo ang nagmamaniobra nun. Pwede umano akong magbakasyon sa kanila. Kahit 1 taon pa. Pero tumulong din daw ako sa mga gawaing bahay. Huwag daw akong tamad, huwag feeling gwapo at professional. At huwag mong itanggi, Atan. Alam ko may gusto ka sa aking hayop ka. Ano? Kapal naman na mukha mo. Ano ka manghuhula? Alam mo ba yung nararamdaman ko? Gusto kong manatili dito dahil gusto kong matuto sa kung anong kalokohan yung ginagawa mo. Sos, totoo ba? Nababasa ko ang isang tao, Atan. Mata mo lang, kuha na kita. Baka gusto mong maligo para may masmasan ka naman. Sambit niya. Nanatili nga ako doon. Pero sumaglit ako ng uwi para magpaalam. Bagamat malaki na ako at may tiwala na mga magulang ko sa akin, hindi pa rin maiwasan ng mga ito ang mag-alala. Lalo na at alam nila na umuwi ako araw-araw. Alam niyo ba kung anong ginawa ko matapos makapagpaalam nun? Parang nag-alsabalutan na ako. Sabi ko pa, magbabakasyon lang sa kaibigan ko. At kapag bumisita uli yung karelyebo ko sa opisina, sabihan na lamang na nagbakasyon ako noon. Sabi pa ni Esme, baka may kinababaliwan na umano akong babae. Kaya daw ako nagkaganon. Napangisi naman ng mga magulang ko. Sana nga daw ay totoo. Itong si Paloma noong tumambay ako sa kanila. Napakainhin. Kala mo hindi makabasag-baso. Ibang nakikita ko sa kanya kapag ibang tao ang kausap.
Pero kapag ako, abay parang paslit. Natutuwa ako sa kanya. Naisip ko noon ang hinaharap na kapag ito'y niligawan ko tapos nagkatuluyan kami. Tiyak dadagsain ako ng sangkatutak na pangungutya. Sino ba namang hindi, di ba? Psychiatrist ako, tapos siya, isang albularya. Yan ay kung magkatuluyan nga kami. Araw-araw niya naman akong tinuturuan ng karunungan niya. Kala ko madali lang. Mahirap pa pala sa nag-aral ng medisina. Ang dami niyang ipinapagawa sa akin noon. Humarap sa altar ng 5 oras, tapos minsan nasa gubat ako nakatambay hanggang umaga. Nakaupo lamang at paulit-ulit na nag-uusal ng mga kombinasyon ng kataga. Hindi ko na lamang babanggitin dito. Hindi pwede gawa ng bawal. Itong pamilya nila Paloma, may pinagkakaabalahang negosyo. Napapansin ko minsan na wala si Mang Berto. Tapos minsan ay may mga tao na hindi ko kilala na napapadalaw sa kanila. Kala ko pasyente. Kliyente pala yun ni Mang Berto. Ahente ng lupain ng tatay ni Paloma. Bukod pa dyan ay may babuyan sila sa may karkar. Kung tutuusin ay parang magkapareha lamang kami ng kalagayan. Kaso nga lang ay nasa bukid talaga sila banda. May ibang kapatid si Paloma. Lahat ng ito ay profesional pero bumukod na ng bahay. Nasa Cebu lahat, sa may mismong lungsod. May doktor pang ang isa. Abay akalain mo ba namang kung hindi ako nanatili doon na hindi ko nakilala ng lubos ang pamilya nila, na kung titingnan talaga ay hamak na tao lamang. Napakasekreto lang. Simpleng buhay lang kasi ang nasisilayan ko doon sa bukid na yon. Bukod pa doon ay may bahay pa silang isa. Ito yung bahay ng kanyang lolo at lola. Doon ako natutulog noon. Alam niyo Sir Seth, ang ganda ng tanawin sa bahay na yon. Perpekto ang pagkakalagay talaga nito dahil kitang-kita ko noon ang nagagandahang gubat. Malaking bahay. Isang palapag pero nakaangat ang sahig sa lupa. Lumang-luma na yun at sobrang titibay na mga kahoy na ginamit. Mga tugas pa naman at nara na habang tumatagal ay mas gumaganda kasi nga kumikinis yun. Lalo na't alagang-alaga yun ng tatay ni Paloma. Ito namang si Paloma. Napapansin ko na ang pagiging magaan niya magsalita sa akin. Ito yung minsan natuksuin kami ng mga magulang niya na bagay daw kaming dalawa. Tapos si Paloma daw may gusto sa akin noon. Kung kaya noon ay nagkaroon ng sandaling hindi pagpapansinan naming dalawa. Kinilig ako noon. Hanggang sa namamalayan ko na lamang na ang lumanay na magsalita. Yung mga kapitbahay doon ay napagkakamalan kaming magkasintahan kasi nga nagbakasyon ba naman ako doon tapos may nakakakilala pa sa akin. Kailan ba umano ang kasal? Kapag naroroon yung mga pinsan ni Paloma, nadadamay ako sa inuman. May bisyo ako pero hanggang sa sigarilyo lang pero yung alak, doon pa lamang ako nakatikim sa kanila. Madalas tuba pa. Hanggang sa isang araw, noong nagpaalam ako na uuwi muna ako, gawa ng aasikasuhin ko noon ang papeles ko. Gagawa ko ng sarili kong opisina. Para kahit papano, ito ang magiging tanggapan ko. At kahit papano din ay matatawag ko ng sarili ko na lihitimo na akong doktor. Kasi nung nasa pasilidad pa ako sa Cebu, publiko yon. Gusto ko maging pribado na. Sinabi ni Paloma na sasama daw siya sa akin noon. Gusto niyang makita ang bahay namin at makilala ang mga magulang ko. Hindi ko itatangging natuwa ako noon kasi nga pagkakataon na ito para makapasyal kaming dalawa na yung pribado na. Hindi yung puro na lamang kakahuyan ang nakikita at umanon. Pumayag kagad ako. Sa kauna-unahang beses, parang nakakita ako noon ng diwata. Gawa ng nagbihis ng maayos si Paloma. Hindi yung tipong ragged na parang mangkukulam.
Napakaganda tapos bagay na bagay sa kanya yung kulay purple na saya. Umaangat kasi ang kagandahan niya. Nakalugay pa ang mahabang buhok at paglapit nito sa akin ay amoy na amoy ko ang samyo niya na nakaka-turn on kumbaga. Medyo awkward nga lang kasi may dala siyang buyot na maliit at yung laman pang albularya. Naisip ko noon na ano kaya ang sasabihin ng mga magulang ko kapag nakita si Paloma. Siguro pagkakamalan kaming magkasintahan, kahit na hindi naman. Naninibago ako sa kanya. Ibang-ibang aura niya sa mga sandaling yon. May ngiti pa ito. Mapapanganga ka na lang kasi bagay na bagay sa maliit niyang mukha at magandang mata. Nung makarating kami sa bahay, pagbungad pa lamang nila Tatay Sebastian at Nanay Annabel. Yun pala yung mga pangalan ng mga magulang ko. Pagkabungad ay nagkatitigan agad ang mga ito. Walang nakakibo. Maging si Esme noon ay nakatulala. Mga ilang segundo din yon hanggang sa ngumiti ang Nanay Annabel. Tapos sinabi ito na ito na daw ba magiging manugang nila. Hindi nakapagsalita si Paloma. Napayuko tapos nagmano ito sa kanila. Abay, hindi lang maganda. Magalang pa. Taga saan ka ba, Iha? Halika dito. Hinila ng nanay si Paloma. Naroroon sila sa gilid ng bahay. Sa mga puntong yon ay takip silim na. Si tatay naman ay tumango at sinabing sumunod daw ako sa kanya. Alam ko nang sadya nito. Siyempre given na yon. Aalamin nito ang patungkol sa babae. At hindi nga ako nagkakamali. Ayon pa sa Tatay Sebastian ay matagal na daw ba kaming magkasintahan. Napalunok ako ng laway noon. Napakahirap magsinungaling. Hindi ako sanay dyan. Lalo na sa usapang pamilya. Kaya naman, hindi tayo no? Dati ko siyang pasyente, gumaling na. Tapos ano? Huwag mo akong pinaglolo ko. Tagasan ba yan? Aminin mo na kasi para maisa na lang isip namin. Matanda na kami anak ha. Kahit papano baka mabigyan mo kami ng apo. Hindi pa nga ako nakakasuyo kay Paloma. Apo na kagad ang bubungad sa akin nun. Tay, hindi ko nga siya kasintahan. Pasyente ko siya pero mali yung pagsisiyasat ko sa kanya. Isa siyang albularya, tay. Alam kong hindi naniniwala dyan pero totoo po. At totoo yung mga kakatuwang bagay. Doon po ako nanatili sa kanila kasi nga nagpaturo ako ng basta tinatawag nilang karunungan yun. Taga San Fernando. Ito sumama, hindi ko naman po alam na sasama eh. Ano ka mo? Albularya? Talaga ah? Wala na akong paki sa kung ano man siya. Ang akin lang kung kayo na ba. Maganda siya anak, nako. Ang gwapo-gwapo at ang gaganda na magiging apo ko niyan. Alam kong kasintahan mo yan. Teka, kumain na ba kayo? Esme, pakiasikaso mo nga yung mga makakain itong kapatid mo at yung asawa niya. Sinakyan ko na lamang ang tatay nun. Si Esme naman ay pakindat-kindat pa ito. Pinaringgan pa ako na may makakasundo na umano siya sa bahay kasi nga ang sungit ko daw. Etong si Paloma, abay mantakin yung sumakay na rin. Inamin nito na magkasintahan kami tapos naglilibin na daw. Napalunok uli ako ng laway nun. Doon mismo sa harap ng altar ng hapagkainan niya inamin. Na siyang napakaselan kasi nga dito inihahayag ang isang napaka-importanting bagay. Sabi pa ni Esme, namumula daw ako. Sino ba namang hindi kung ganun ang sasabihin ni Paloma? Sobrang saya ng mga magulang ko. Ako naman ay balisa. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Mabuti na lang at hindi ako tinanong. Wari bang sapat na sa kanila ang isiniwalat ni Paloma noon? May pagkamarites din itong sinanay. Daming satsat at kung ano-ano na lang ang tinatanong niya kay Paloma.
Matapos kumain, lumabas ako at tumambay doon. Nakikinig lamang ako sa kanila. Nakakapangilabot ang mga sinasabi ng nanay na gusto nila ng apo kahit 4 daw. Hanggang sa natapos yon, nakahinga ako ng malalim. Siyempre Sir Seth, nakakahiya namang maghiwalay kami ng silid kaya inaantay ko noon na magsalita si Paloma. Malalim na gabi na yon. Ang mga magulang ko ay nasa silid pero naririnig ko ang pag-uusap nila ni tatay. Nagtatawanan pa ang mga ito na wari ba'y tuwang-tuwa sa isa't isa noon, habang ang kapatid ko naman, abalang-abala ito sa kaosyoso. Nakikinig lang. Kung saan naroroon kami ay nakabuntot din ang animal. Napanatag na lamang ako noon nang umalis na ito. Doon na nagsalita si Paloma. Sabi niya, mas mabuti daw yung magpakatotoo kesa naman sa hindi. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita makuha. Yung mga inamin ko, hindi yun kasinungalingan, no? Bakit? Ano bang kalokohan tong pagsama ko dito? Dagdag pa niya, ano daw ang sa tingin ko ang inaasahan ng mga magulang ko? Sasama daw ba siya ng walang dahilan nun? Ayaw ko lang daw siyang ligawan. Ano daw ba ang gusto kong gawin niya? Yung upuan pa umano yung mukha ko para matauhan. Tawang-tawa ako nun. Yun talaga kasing sinabi niya sa akin. Hindi ko malimot-limutan. Pero pagkatapos ng pagtawang yon ay natahimik ako. Para bang bigla na lamang akong nilagnat. Napagtanto ko kasi ang pahiwatig niyang yon. Basta hindi ako nakapagsalita. Nahiya akong tumingin sa kanya. Hanggang sa sinabi niya kung saan daw ako matutulog ay doon din siya. Nakakahiya naman na magbubukod kaming dalawa. Ito na yung intense part, Sir Seth. Kung natatakot ako sa mga naranasan ko, kinikilabutan naman ako sa naiisip ko. Gets niyo na yon? Ayun. Nang dalawin siya ng antok ay nagpahatid na sa akin. Nangangatog ang tuhod ko nun. Para bang hindi ako mapakali. Lalo pa kung paano siya makatitig sa akin. Talagang napakalagkit. Kahit patay ang ilaw sa loob ay naaaninag ko ang nakakaakit na alindog niya. Nauuna siya sa akin sa hagdan. Pagkapasok niya ng silid ko, para akong sinapian nun. Ang lakas maglaro ng isip ko pero hanggang doon lang. Pinilit kong maging kalmado. Pinilit kong pairalin ang respeto ko. Hindi lang sa kanya kung hindi para sa sarili ko noon. Sabi pa ni Paloma, mabango daw ang silid ko. Kahit ang totoo hindi naman kasi nga amoy araw ang silid ko noon. Siguro naman kahit sino ay alam na kung ano ang amoy sa silid ng isang lalaki. Kung hindi amoy sitaw, amoy araw. Tapos nagyoyosi pa, diba? Dyan ka lang sa higaan ah. Dito ako sa baba para na rin makatulog ka na maayos. Hindi naman siya nagsalita. Humiga lamang siya at ako na lang ang nandidiri noon para sa kanya kasi yung unan ko pang ginamit. Hindi ko alam kung may laway ko pa yon. Nginudngud kasi niya ang mukha doon na wari ba'y inaamoy niya ito. Parang bangong-bango pa. Nang patayin ko ang ilaw, tinawag niya ako. Sinabi niya sa akin na huwag ko na daw pahirapan ang sarili ko. Huwag magpanggap na babait dahil lahat ng tao daw may ugali ding hayop nun. May kahayupan din umano. Dito ka na, dali. Alam kong gusto mo naman eh. Noon pa man ay napakaparangka talaga nitong si Paloma. Kung ano ang totoo, yun talagang sinasabi niya ng walang pag-aalinlangan. Ako naman noon ay tumabi. Sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Umuusog pa siya sa akin na wari ba'y magpapaaka pa ata. Pero hindi ko kinagat. Hanggang sa tumalikod na lamang ako noon. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya na parabang nagalit. Humangos kasi yon.
Hanggang sa dahil sa pagod, nakatulog na lamang ako. Yun bang nananaginip ka ng gising na may mangyayari noon pero nakatulog na lang talaga? Hanggang sa nagising ako madaling araw, naramdaman kong bumangon si Paloma. Kala ko pa nga iihi yun kaso sumilip siya sa bintana na para bang alam niya na gising din ako at bigla na lamang itong nagsalita. Sabi nito, may masama daw sa bahay namin. Kanina pa umano siya hindi makatulog noon. Nako, sa isip mo lang yan. Matulog ka nang walang iniisip. Banat ko noon. Kasi nga baka naglalandi lamang ito. Yun kasi ang pagkakaintindi ko pero ibang kataga ang narinig ko sa kanya matapos kong makapagsalita noon. Yung bahay nyo, walang basbas. Di ba nga may sinabi kang nilalang? Saan ba banda? Mabilis akong napapaisip noon. May pangitain nga pala itong si Paloma kaya talagang nagsasabi ito ng totoo. Sa may puno ng balete sa kaliwa mo. Yung malaking punong dyan. Diyan ko nakita yung nilalang. Tumayo ako noon at tumabi sa kanya. Tinuro ko talaga ang puno. Sabi niya naman ay bababa daw kami. Titingnan niya kung doon ba talaga nakatira ang masamang presensya sa bahay. Basta, may iba siyang nararamdaman. Halo-halo umano yun. Sa naaalala ko noon ay mga 2:00 ng madaling araw. Hindi ako maaaring magkamali kasi tumingin talaga ako sa orasan. Bumaba nga kami. Napapansin ko si Paloma na sobrang ingat sa pagakbang. Tapos ay kinapaka pa niya ang railings nun. At ang sabi niya sa akin ay maganda daw ang history ng bahay namin. Binalot ng saya ito noon pero ngayon, purong depresyon umano. Naiintindihan ko na mga pinagsasasabi niya. Alam ko na kung anong mga ibig sabihin ng depresyon sa bahay. Ito yung binalot na ng kalungkutan, kung saan may impluwensya ang kasalukuyang nakatira at pinamamahayan na ng kababalaghan. Pero ang naiisip ko noon, hindi naman buryong ang bahay namin. Papanong nagkaroon ito ng depresyon? Hanggang sa noong makababa nga kami ng sala, akala ko noon ay lalabas na kami kaso huminto ito si Paloma at sinabing may bakas umano ng aswang. May aswang na nakatira. Meron umano, pero dati pa yon. At ito ang nagdulot ng masamang presensya sa paligid ng bahay. Muling nagtanong si Paloma kung may mga katiwala ba dati. Nanlaki ang mga mata ko noon. Dali-dali akong napaisip. Sa naaalala ko, nung high school pa ako ay may katiwala nga kami. Natatakot nga ako sa kanya noon kasi nga, ang sama makatitig. Matandang babae ito na itago na lamang natin sa pangalang Niling. Tapos ay may apo pa itong kasakasama. Babae yun na siya namang naging kababata ko. Si Danila. Meron. Pero nung namatay si Lolo, tapos sumunod naman kagad ang lola. Matapos ng 1 buwan, umalis na sila ng malibing ang lola eh. Hindi ko alam kung anong dahilan. Ayon kay Paloma, aswang umano yon. Nakikita niya ito. Doon umano siya madalas pumuslit sa likod ng bahay. At hindi lamang siya aswang, kundi meron din itong alam sa pangkukulam. Napatanong si Paloma kung hindi kaya yun ang dahilan kung bakit nagsimatayan umano ang mga matatanda sa bahay namin na yon. Lumabas siya ng bahay. Mabilis na naglakad. Sumunod naman ako sa kanya. Pero nagtataka ako kung papanong nalaman niyang aswang. Ipagpalagay na lamang natin na kaya niyang mag-astral o makapasok sa pangitain pero
Ang hirap naman kung pati pagkatao ng isang tao. Malalaman niya, di ba? Nang makarating kami sa likod ng bahay, sinabi niyang wala o manong nakatirang elemento sa malaking puno ng balete. Ang nakikita niya, bakas ng aswang. At kung hindi siya nagkakamali, itong likod na bahay namin umano ay daanan ng mga aswang nun. Yung katiwala dati ay dito dumadaan kapag umaalis. Parang mabibiyak yung ulo ko nun. Hindi pa nga ako tapos sa kakaisip doon sa mga naranasan ko. May bago na namang pasabog. Pero sa kabila ng lahat ay hindi ako nagsalita. Tinuro ko lang sa kanya kung saan ko nakita ang nilalang. At ang sabi ko pa ay nakapatong yun sa may sanga. Nilapitan ko ang puno habang nakasunod siya sa akin. Walang nilalang dito. Iba. Kala ko sa elemento eh. Aswang pala. Hindi depresyon. Malamang yung nakita mo sa gabing yun. Aswang yun. Taga saan ba yung dating katiwala nyo? Ang sinagot ko sa kanya ay bukas na lamang. Kasi nga ang nakakaalam nito ay ang mga magulang ko. Pero ayon kay Paloma, malaki umano ang posibilidad na may kinalaman ng aswang sa pagkamatay nila lolo at lola. Isang pahiwatig na dyan ang pagkakasunod ng mga ito. Sinabi ko kasi sa kanya na magkakasunod talaga. 1 buwan lamang ang agwat at namatay na ang isa pa nun. Kinabukasan, tinanong ko si Tatay Sebastian. Ang sabi niya naman sa akin ay taga Toledo daw. Napakalayo. Dagdag pa ng tatay ay malapit daw ito sa bahay ng tiyo ko. Kung gusto ko daw malaman ng eksaktong detalye, ay tanungin ko umano ang tiyuhin ko na yon. Yung tiyo ko ay panganay ito sa magkakapatid. Bali yung pinakabunso kasi ang tatay ko. At ito din ang napagbilinan na pangalagaan ng bahay. Wala namang problema sa mga kapatid ng tatay ko kasi nga may mga magagandang buhay sila at magkakasundo talaga nun. Etong tiyo ko na taga Toledo, itago na lamang natin sa pangalang Rendo. Tumango lamang ako kay tatay nun. Tinanong niya pa ako kung bakit ko inaalam ang bahay ng dating katiwala. Hindi na ako kumibo pa. Ngumiti lang ako. Matapos noon ay sinabi ko na kay Paloma ang lugar. Agad-agad naman niyang sinabi na puntahan daw namin. Kako sa kanya, may gagawin pa ako. Pupuntahan ko kasi ang pinagtatrabahuhan ko noon para na rin makuha ko ang ilang mga dokumentong kailangan ko. Pero pinilit niya ako, Sir Seth. Baka kasi may ginagawa umanong kabulustogan ng nilalang sa amin. Ang ilan sa mga bakas pa naman doon ay sariwa pa umano. Amoy pa niya ang laway nito na sobrang baho daw. Naguguluhan man, pero napapayag din ako katagalan. Ikaw ba naman yung landi ng konti? Napag-isip-isip ko din noon na pwede namang sa ibang araw ko na lamang asikasuhin ang mga papeles ko. Kahit papanay mabigyan ko din ng panahon itong babaeng ito. At yun na nga nangyari. Bumiyahe kaagad kami noon. Gagamitin ko sana yung sasakyan namin kaso nga lang, hatid sundo ito ng kapatid ko. Ang hinaasahan ko talaga noon, Sir Seth, ay ang kausapin at makita ang sinasabing aswang. Pero iba ang naging takbo ng hangin nang makarating kami sa lugar. Para bang sinadya ng tadhana. Mantakin nyo, nang makarating kami sa bahay nila Tio Rendo, bumungad kagad sa amin ang mga problemado mukha ng pamilya. Bagamat masaya na makita ako pero mababakas pa rin ang agam-agam. Nakita ko pang anak niya na naroroon sa may itaas nun. Nakasilip sa bintana. Ito yung bunso na itago na lamang natin sa pangalang Greg. 2 palapag ang bahay na yon. Malaki at maganda ang buluwagan. Hindi katulad ng sa amin na napapalibutan ng mataas na bakod. Open kasi doon kila Tio.
May bakod sila pero mababa lamang at makikita ang mga bahay doon na may magagandang paligid rin. Yung asawa ni Tiyo na itago na lamang natin sa pangalang Tia Turay. Lumapit sa amin at sinabing bakit daw kami napadalaw. Itong si Paloma ay nagmano na siyang ipinagtaka nila mag-asawa. Hey, huwag mong sabihin ang pagpunta mo dito at tanay ang pagpapakilala sa mapapangasawa mo. Magandang dalaga ito, pamangkin ah. Opo, maganda siya, sabi ng nanay niya. Nga pala Tiyo, parang bibigat ng mukha niyo ah. May problema ba? Ang sabi naman ng Tiyo nun, ang panganay daw na anak niya ay nasa syudad. Si Ate Tina. Matagal na umanong may karamdaman tapos pabalik-balik sa ospital nun. Kasama nito magiging asawa na ang pangalan umano, Manuel. Ano po bang sakit niya, Tiyo? Sa mga sandaling ito ay papasok na kami ng bahay. Ang sabi ng Tiyo ay nangangayayat na lamang bigla. 2 buwan na ang nakalipas. Nilagnat at nagtuloy-tuloy umano yon. Hanggang sa bumagsak ang katawan. Sabi daw ng doktor nang ipatingin nila ay malalang pulmonya umano. TB. Pero hindi naman daw naninigarilyo ang pinsan ko. Pero nakita sa eksaminasyon na meron umanong itim-itim o spot sa may baga nun. Malalaki ang mga ito. Napatingin ako noon kay Paloma. Naroroon lamang kasi siya sa labas. Nawala bigla ang pagiging galante. Tapos naghudyat pa ito ng tango na pinapalapit ako. Sumenyas naman ako sa kanya na mamaya na at nag-uusap pa kasi kami ng Tiyo. Basta problemado talaga silang pamilya na para bang mamamatay ng pinsan ko na yon. Hanggang sa hindi na siguro nakapagpigil itong si Paloma. Biglang lumapit sa akin at pabulong na sinabing, "May mali dito. Basta, nakakaamoy ako ng hindi maganda." Kaagad naman akong nagpaalam kay Tiyo noon. Sabi ko saglit lang kasi may sinasabi sa akin ang kasindahan ko. Lumabas kami ng bahay ni Paloma at doon ay sobrang seryoso na mukha niya. Parang sinadya ng tadhana ah. Sabi ko na nga ba, may pangitain kasi ako kagabi. Bukod sa mga nararamdaman ko sa bahay niyo, pangitain ito. Siguro yung pinsan mo na nalalagay sa alanganin. Ganun ba? Diretsuhin mo nga ako. Ano bang nangyayari? Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Kasi nga, sinabi niya sa akin na ang sakit daw ng pinsan ko. Kagagawan ng isang manlalason. Isipin lamang na normal na sakit pero iba na ito kung sa larangan ng karunungan. Mabilis akong napaniwala ni Paloma. Siyempre kilala ko siya at napakatugma talaga ang mga pangitain niya. Kulang na lang ang numero sa loto para isipin kong nasa kanyang ang lahat. Ano na? Anong mangyari? Tanong ko sa kanya. Ang sabi niya naman sa akin, mamamatay daw ang pinsan ko kapag hindi nahanapan ng paraan nun. Pauwiin daw ito at gagamutin niya. Siyempre ako noon nagdadalawang isip. Ayaw ko manghimasok. Baka isipin ni Tiyo na kalokohan lamang ito. Lalo na itong Tiyo ko, katulad ko lamang din na hindi talaga nagpapaniwala sa mga kakatuwang bagay. Ano bang nakain ni Paloma at pinuntahan niya sa loob ang Tiyo ko noon? Nanlaki na lamang ang mga mata ko noon nang sabihin niyang tutulong siya para pagalingin ang pinsan ko. Inamin niyang albularya siya at may hindi magandang nangyayari sa bahay. Napatulala ang Tiyo sabay titig sa akin noon na para bang sobrang nagulat ito. Tumango naman ako at sinabi kong paniwalaan niya si Paloma dahil sobrang galing nito sa panggagamot. Nagkatitigan ng mag-asawa na para bang nagdududa. Pero ilang saglit lang,
Sinabi ng tiyo na wala din namang mapagpipilian kung hindi ang magtiwala na lamang nun. Kahit kulang siya sa paniniwala dito. Malala na ang sakit ng pinsan ko at nasa stage daw ito ng drug resistant. Nang ibig sabihin ay hindi na tumatalab ang gamot sa kanya. Kaya nang indahin ng mga bakterya sa baga ang iniinom na gamot ng pinsan ko na yon. Walang ano-anong umalis si tiya nun. Bumiyahe talaga siya ng syudad at kinabukasan ay bumalik na ito kasama ni Ate Tina. Nakita ko yung mapapangasawa niya. Parang adik ang mukha pero gwapong pagkalalaki. Parang babaero. Ora mismo, sandamakmak na katanungan kaagad ang pinakawalan ni Paloma. May nakaalitan ba? May mga tao bang naiinggit? May nakaaway sa kung saang lugar at kung ano-ano pa. Sinabi naman kaagad ng pinsan ko na wala nun. Nagtanong pa ito kung anong nangyari. Doon na ipinaliwanag ni tiyo ang sitwasyon. Na ang babaeng kaharap ng pinsan ko ay isang albularya. Kala ko pa naman kung ano na. Nagmamadali si nanay eh. Pinapauwi ako. May importante pag-uusapan daw. Albularya pala. Anong gagawin ito sa sakit ko? Wika ng pinsan ko. At tila ba naiirita pa siya ng mga panahon na ito. Pinandilatan siya ng mata ni Paloma. Kinilabutan ako nun. Paano ba naman kasi ay yun pa lamang ang unang beses kong makita si Paloma ng ganon. Galit ang mukha talaga. At ang sabi pa nito, makinig ka. Kung professional ka, mas professional ako sa'yo. Pero pinili ko ang ganitong larangan. Ano mang lumalabas sa bibig ko, sagutin mo ng tama kung gusto mo pang mabuhay. May nakaalitan ka ba? Sumagot ka. Dahil siya magiging daan para gumaling ka. Ngayong nandito ka, hindi laso ng hinala ko. Kung hindi barang. Binabarang ang pinsan mo, Atan. Naririnig niyo ba akong lahat? Binabarang ito at kung kulang kayo sa paniniwala, TB lang ang lalabas na sakit at posibleng ikamatay niya. Mantakin niyo. Ultimong ang tiyo ko noon ay parang nabahag. Si tiya ay napaatras ito dahil tinitigan ni Paloma na para bang nakakita ng demonyo nun. Hanggang sa bigla na lamang nagsalita itong magiging asawa ng pinsan ko na si Manuel. Ayon dito, may nobya siyang iba bago pa si Ate Tina. Katunayan ay nag-aaway sila Ate Tina at yung babae. Nagsabunutan talaga at kasalanan umano ni Manuel yon. Humingi pa ito ng pasensya at yung babaeng yon ay taga-Lapu-Lapu raw. Galit na galit ang tiyo. Kamuntikan pang masuntok itong magiging manugang. Mabuti na lang at naawat ko dahil kung hindi, sa pulsa na. Malaking tao pa naman si tiyo nun. Inamin din ni Ate Tina na totoo daw ang sinasabi ni Manuel. At doon inangat ni Paloma ang kanyang kamay tapos sinabing, tapos na. Yun lamang umano ang kailangan niya. Ang manlalason umano ay isa ding mambabarang. Marami umanong nanlalason sa Lapu-Lapu. Sa Punta Engaño banda. May ilan umano siyang kakilala doon. Muli niyang nilinaw na dapat maintindihan daw namin noon na hindi lahat ng sakit ay normal lamang na dumapo sa katawan. Ang iba dito, kagagawan ng magagaling na mangkukulam at mambabarang. Iisipin lamang na cancer o kung ano-ano pang malalang sakit nun. Dagdag ni Paloma, kailangan niya ng lugar. Yung silid na walang kagamitan. Doon niya umano gagamutin si Ate Tina. Walang ano-anong tumango itong si tiyo. Yung silid mismo ng ate ang ginamit.
Inilabas lahat ng laman doon at sa maniwala man kayo o sa hindi, parang dinaanan ng bagyo ang loob ng bahay na yon. As in nakalabas at nagkalat ang kagamitan sa sala. Pinapasok doon si Ate Tina. Sinama ako. Bali kaming 3 lamang at wala na umanong iba dahil maaring tamaan daw ng sakit ang iba o hindi naman kaya lilipat ang sakit nun. Mabuti na daw yung ako kasi may ginawa daw si Paloma sa akin. Bukod pa dyan, may karga na umano ng orasyon ng katawan ko. Sobrang nakakabaliw talaga. Hindi ko na makita ang sarili ko bilang doktor dahil para na rin akong albularyo. Pinaghanda ako noon ng batsyang may tubig. Tapos isang basong tubig din. Ang daming utos. Nagmistula akong utosan. Sunod lamang ako ng sunod sa bawat pagsambit niya na wari ba'y alalay na ako noon. Tinanong ni Paloma si Ate Tina kung ano ang pangalan ng babae. Ang sabi naman nito, Marisol. Hindi ko alam noon na nagsisimula na pala si Paloma. Hanggang sa sinabi nito na hindi daw si Marisol ang bumarang. Baka may inutusan lamang ito. Pero magagamit niya umano ang katawan ni Ate Tina para magapos ang salarin. Ito ang mga nasaksihan ko. Habang nakaupo sa bangko itong si Ate Tina, yung paanan ay nilubog sa batsyang may tubig. Nag-uusal itong si Paloma. Nakakapanglabot gawa ng bigla na lamang lumamig ang silid nun. Inihipan niya ang bunbunan ni Ate Tina. Nagmistulang baliw ang pinsan ko. Dilat na dilat ang mga mata at kung makatitig pa ay sobrang sama nun. Kinakausap ito ni Paloma. Nagtanong sa kung anong pangalan. Pero galit na galit ang pinsan ko na wari ba'y sinapian ng dyablo. Kinakalmot pa nito si Paloma kung kaya naman pinigilan ko yon. Ang tigas mo ha? Tingin mo ba hindi kita kayang patayin? Nakikita kita. Hindi mo ako nakikitang hukluban ka. Anong pangalan mo? Huling tanong ko na to. Kapag hindi ka sumagot, asahan mo ng si kamatayan ng makakausap mo sa susunod. Biglang kumalma itong si Ate Tina. Pagkatapos ay may sinabing pangalan. Kinilabutan ako nun. Pinasapi pala ni Paloma ang salarin sa katawan ng pinsan ko. Ang sinambit nitong pangalan ay itago na lamang nating Susan. Parang kilala kita. Pwede ba makiusap? Tanggalin mo yung barang sa dalagang ito. Yan lang. Tapos na tayo. Wala nang mamamagitan. Nang sa ganoon ay walang mangyayari sa'yo. Tumango si Ate Tina. Tapos ay biglang bumagsak ang balikat nito. Sumuka yun ng sumuka at kitang-kita ko ang iba't ibang insekto na nagmumula sa sinusuka ng pinsan ko. May garapata, maliliit na ipis at may langaw pa. Mahima-himatay ako noon sa mga nakikita ko, Sir Seth. Ibang-iba na ito. Matapos makasuka, inihipan ulit ni Paloma ang bunbunan. At doon ay bigla na lamang nahimatay si Ate Tina pero saglit lamang yon. Mga ilang minuto ay dumilat din ang mga mata nito. Natakot pa nang makita ang nagkalat na insekto sa sahig nun. Inutusan ako ni Paloma na painumin ng tubig. Dahan-dahan lamang umano. O Tina, nakita mo na. Yan ang nasa loob ng katawan mo. Hindi pulmonya. Ngayon kapag hindi na ilabas yan, TB talaga yung magiging sakit mo. Ayon kay Paloma ay magaling na umano itong si Ate Tina.
Kahit pa umano ipatingin ang baga sa doktor, wala nang makikita pa. Walang ibang naging pagtugon si Ate Tina maliban na lamang sa pasasalamat. Binuksan ko na ang pintuan noon. Lahat sila'y pumasok sa loob. Kitang-kita ko sa kanilang mga mukha ang pandidiri noon. Ipinaliwanag ni Paloma na mula ng araw na yon ay wala nang sakit si ate. Nanatili kami ng ilang araw sa kanila. Naging masigla ng pinsan ko. Malakas na rin itong kumain. Yung tiyo ko noon, kada oras na lamang ata ay naririnig ko sa kanya ang pasasalamat. Maging ang buong pamilya. Ako naman noon, mas lalong nabighani kay Paloma. Hulog na talaga ako sa kanya. Doon din sa bahay na yon. Niligawan ko si Paloma. Sinagot niya ako. Naging kami at doon din ang unang beses na may mangyari sa amin. Mula noon ay mas naging malambing na si Paloma. Ayon sa kanya, inaantay niya talaga akong maghayag umano dahil gusto din daw niya ako. Sa bagay, may kagwapuan din naman talaga ako noon. Naks. Para na kami mag-asawa. Holding hands tapos ang kampante ko na sa sarili ko. Hindi na ako naasiwa. Halik lamang ng halik kasi itong si Paloma. Natuloy yung pagpunta namin sa bahay ng dating katiwala. Yung kababata ko na nabanggit ko kanina. Inamin niyang siya ang bumibisita sa amin. Kapag napapadako siya sa may syudad noon. Sumasaglit ito para kamustahin ng lugar. Ito na rin ay dahil sa dating katiwala na lola niya. Nabantayan umano ang pamilya namin. Aswang umano sila talaga pero hindi sila masama. At mali ang hinala ni Paloma na sila ang dahilan kung bakit nagsimatayan ang dalawang matanda sa bahay. Bagkos, sinubukan pa nga umanong gamutin ng lola niya ang mga abuelo ko. Pero hindi talaga gumaling nun. Hindi naman kami nagtagal nun. Umuwi din kagad at dire-diretso na sa Cebu. Yung karanasang yun na nagpabago ng pananaw ko. Mula sa lamang lupa, barang at aswang. Nasaksihan ko lahat. Naging asawa ko si Paloma. Sa ngayon ay nasa Cebu pa rin kami. May mga anak na. Matagal na akong tumigil sa pagiging psychiatrist. Pero nung matapos naming ipakasal ni Paloma, nagkaroon ako ng sarili kong opisina. Kapag may pasyente ako, sinasabihan ko itong magpatingin sa isang manggagamot matapos kong maresetahan ng gamot. At ang manggagamot din yun, ang tinutumbok ko ay walang iba, kundi ang asawa ko. Puntahan lang sa isang lugar, pero hindi ko inaamin na bahay namin at asawa ko gawa ng nahihiya din ako noon. Naiintindihan naman ni Paloma. Marunong naman akong manggamot pero hindi sa loob ng opisina. Nakakahiya namang gawin doon. Utak yung sinusuri, hindi ka babalagan. Mga 5 taon din yon. Hanggang sa tumigil na lamang ako nung magkaroon na ng negosyo. Pero pwede pa rin akong sumuri ng sakit sa utak noon. Katunayan, pwede pang magreseta ng gamot. Basta, maging sa ngayon, hindi ako makapaniwala na magkakaroon ako ng asawang albularya na napakagaling. At lalong-lalo na, hindi ako makapaniwala na sa likod ng propesyong ito, isa na akong albularyo.